Ngayon pong araw na ito mga kapatid ay samahan po ninyo ako sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos at ito pong pag-aaralan natin ay pinamagatan ko pong Blessings After Problem. Naniniwala po ba kayo na sa bawat pagsubok na ating pong kinakaharap sa buhay ay lagi pong mayroong pagpapala na nakalaan? Sino po ang naniniwala dito na sa bawat pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay mayroong pagpapala na laging nakalaan? I am telling you, there's a blessing behind every problem. Kaya kung tayo man po ngayon ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang problema sa buhay, maaaring hindi po ito pare-parehas, but I am telling you, there is blessings behind every problem. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral natin ng salita po ng Diyos at ito po ay makikita po natin sa Book of Job. Pag-aralan po natin ang buhay po ni Job sa Job chapter 1 verse 6 hanggang 12. Sabi po dito sa Mabuting Balita Biblia, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang buhay. Siya'y mabuting tao. May takot sa Diyos. Hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit hindi nga matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik. Kung hindi ka niya sumpain. Sabi ng verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. So pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang buhay at mga banal na salita. Maaaring ang bawat isa po sa atin ay narinig na natin ang kwento patungkol po sa buhay ni Job. At ang iba po sa atin ay nabasa na natin ang kwento patungkol po sa nangyari sa kanya. Ang kanya pong istorya, mga kapatid, I believe ito po ay naisulat sa Biblia hindi lamang para bigyan po tayo ng inspirasyon, kundi para tayo po ay bigyan din po ng lesson. Kung paano po tayong haharap sa gitna ng pagsubok na mayroon pong katagumpayan. Maaaring yung nararanasan po nating mga pagsubok ngayon mga kapatid ay wala pa sa kalingkingan ng mga pagsubok na naranasan ni Job. Kaya ito pong story po ni Job ay naisulat sa Biblia para maging encouragement sa ating lahat na hindi po tayo dapat mag-give up at hindi tayo dapat sumuko dahil ang problema o ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ito po ay pansamantala lamang. Hindi po ito forever. Pinatunayan po ito ng kasaysayan po ni Job na ang pagsubok, mga kapatid, pagkatapos nito ay mayroong nakalaang pagpapala ang Diyos. At may mga dahilan kung bakit ang tao po ay nakaka-experience ng mga sufferings. At mayroon pong iba't ibang mga pinanggagalingan ng mga sufferings ang tao. Una po, makita natin dito, yung po ay galing kay Satanas. At si Satanas, mga kapatid, sabi ng Bible, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Makikita po natin yan sa kasaysayan po ni Job. Sometimes, ang sufferings ito po ay gawa ng ibang tao. At sometimes naman, kaya ang tao po ay nagsasuffer ay dahil sa kanyang mga maling desisyon sa buhay. At minsan naman, ang tao po ay nagsasuffer dahil ipinahintulot ng Diyos na ito ay dumaan sa kanya. At sabi ng Bible, ang ginto daw po na nasisira, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7 ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung ito ay dalisay. Gayon din naman, ang ating po pananampalataya na
mas higit pa sa ginto ay pinapadaan ng Panginoon sa mga pagsubok upang malaman kung ang ating pong pananampalataya talaga ay tunay. Kung talagang tayo po ay tunay na nananampalataya sa Diyos. At ito po ay ipinakita sa atin ng kasaysayan ni Job, kung paanong si Job ay nanatiling tapat sa pagsubok na kanya po mga pinagdadaanan sa buhay. Ang sabi nga ng kasabihan ay, fire is the test of gold, adversity is the test of character. Si Job po, mga kapatid, ay nakaranas ng matinding problema, matinding pagsubok, sufferings, difficulties, hindi dahil nagkamali siya ng desisyon sa buhay. Hindi dahil gumawa siya ng masama sa kanyang kapwa. Hindi dahil siya po ay may ginawang hindi tama. Dahil sabi ng Panginoon ay walang katulad sa daigdig. Ibig sabihin siya talaga ay napakabuting tao. Walang inaargabyadong tao, walang sinasaktang tao, walang taong inaapi. Yun ang sabi po ng Job chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Panginoon, malinis daw po ang kanyang pamumuhay. Mabuting tao, may takot po sa Diyos. At lagi po siyang sumasamba sa Panginoon. Kung titingnan natin, mga kapatid, hindi niya deserve na siya po ay mag-suffer. Kung ang ating pagbabasihan ay ang ating sukatan, hindi niya deserve na makaranas ng ganong problema. Buti sana kung may nagawa siyang kapalpakan sa buhay. Buti sana kung siya ay may inargabyadong tao. Buti sana kung meron siyang inapi. Pero sabi ng Biblia, wala siyang katulad. Siya ay mabuting tao, may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti, hindi gumagawa ng masama. Nagmamahal sa Diyos, laging sumasamba sa Panginoon. Pero bakit mayroong dumating sa kanyang matinding problema? Bakit ipinahintulot ito ng Panginoon na mangyari sa kanya? Isang bagay lamang po, mga kapatid, ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ikaw man ay nakakakilala sa Diyos o hindi ka nakakakilala sa Diyos, you are not exempted sa mga pagsubok, sa mga problema, at sa mga sufferings. Hanggat tayo po ay nandito sa mundo, hanggat tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa, hindi po tayo exempted sa mga sakit, sa mga karamdaman, sa mga paghihirap, sa mga problema. Dahil yan po ay sinabi ng ating Panginoong Hesus. Biblia po mismo ang nagsabi niyan. Sabi nga po ng John chapter 16 verse 33, sa mundong ito, kayo ay magdadanas ng mga kapighatian, ng mga pagsubok, mga problema. Pero laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ng ating Panginoong Hesus. Kung ang Panginoong Hesus na siya po ay Son of God, ay nakaranas din siya ng mga sufferings, difficulties, problems, at persecution dito sa mundo, how much more tayo na hindi po tayo mga perfect na mga tao, pero tayo'y pinapadaan din ng Panginoon sa mga pagsubok, mga problema, difficulties, at mayroon pong purpose si Lord kung bakit niya po tayo pinapadaan sa mga ganitong sitwasyon. Bakit niya pinapadaan ang mundo sa mga problema? Bakit niya pinapadaan ang mundo sa mga matitinding sakit? Bakit niya pinapadaan ang mundo sa mga iba't ibang mga circumstances? Sapagkat isang bagay lamang po ang gustong ipabatid ng Panginoon, na sa mundong ito ay walang ibang higit tayong kailangan sa buhay kundi ang ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay ibigay natin yung ating 100% na pagtitiwala sa Kanya. Gusto ng Panginoon na tayo ay mag-focus sa Kanya lamang at hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. Ngayon, mapapansin po natin dito po sa buhay po ni Job, paano niya hinarap yung matinding problema na dumarating sa kanyang buhay. At bakit inalaw ng Diyos yon na dumating po sa kanyang buhay? Dapat ay pinigilan ng Diyos na mangyari yon dahil si Job po ay nagpupuri sa Diyos. Si Job po ay mabait na tao. Si Job po ay walang ginagawang masama. Pero bakit hindi pinigilan ng Diyos? Ba't inalaw ng Panginoon? Kumbaga dito, mga kapatid, si Job po ay isa sa mga tao na ipinagmamalaki ng Diyos. Even kay Satan. Nung pong si Satan ay pumunta po sa harap ng Panginoon at kinumusta ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Ang sabi po ni Satanas, ano pa, di nagpaparoot pa rito sa buong daigdig. So, si Satanas po pala, mga kapatid, ay laging umaali-aligid kung saan-saan.
at naghahanap siya ng mga tao na kanyang sisilain. Alam niyo, sabi ng Panginoon, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Ipinagmamalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Wala siyang katulad. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, mabait, at higit sa lahat ay hindi gumagawa ng masama. Alam niyo po ang sabi ni Satanas, papaano namang hindi siya matatakot sa iyo? Papaano namang hindi siya sasamba sa iyo? Papaano namang hindi siya magtitiwala sa iyo? Ay lagi mo siyang pinagpapala. Iniingatan mo pa ang kanyang pamilya, ipinoprovide mo ang lahat ng kanyang pangailangan, pinapasagana mo siya. Subukin mo na tanggalin lahat yon sa kanya. Subukin mong siya ipaghirapin. Subukin mo alisin ang lahat sa kanya kung hindi ka niya sumpain. Yun po yung akala ni Satanas. Na akala ni Satanas, si Job ay nasa Diyos dahil siya'y pinagpapala. Dahil sa mga blessings. Kaya dito, mga kapatid, inalaw ng Panginoon na si Job ay makaranas ng mga iba't ibang mga problema para matest din po si Job. Kung talagang si Job nga ba talaga ay mayroong paggalang sa Diyos dahil siya ay ibinebless ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, napakalaki ng tiwala ng Diyos kay Job. Kumbaga sa laro ay napakalaki ng pusta ng Panginoon kay Job na si Job ay mapagtatagumpayan niya yung pagsubok na yon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, o walang pagsubok na dumarating sa atin na hindi natin kaya. At hindi tayo susubukin ng Panginoon nang lampas sa ating kakayanan. At ang magandang balita mga kapatid, kapag dating daw po ng pagsubok, ang sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. So ipinakita dito sa atin ng salita ng Diyos na si Lord, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, alam ng Diyos. At tayo ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan kapag po tayo dumadaan sa mga pagsubok at mga problema. Ano po ang nangyari? Right after ng pag-uusap po ni Satanas at saka po ni God, si Job po, mga kapatid, ay sunod-sunod ang nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Isang araw, nagkakainan, nag-iinuman, yung pong kanyang mga anak, bigla pong mayroon pong nag-report kay Job na yun daw pong kanyang mga asno ay inagaw na mga sabeyo at pinatay ang kanyang mga tauhan at siya lamang ang natira para mag-report. At hindi pa natatapos yung report nung unang nag-report ng problema, meron na namang dumarating na another problema. Pansinin nyo, series po yung problem na naranasan po ni Job. At ang sabi niya, haba pong nagpapastol ang inyo pong mga tupa, tinamaan po ng kidlat, patay lahat ang mga tupa. At pati mga pastol, ako lang ang natira para mag-report sa inyo. Hindi pa halos natatapos yung report. Meron na namang another negative report na dumating. Haba pong ang inyong mga tauhan ay nagpapastol ng kanilang mga kamelyo, dumating po yung mga tulisan, yung mga kaldeyo, at kinuha lahat ng mga kamelyo, pinatay yung mga tauhan, at ako lamang natira. At pagkatapos, habang nagre-report yon, hindi pa po tapos, dumating na naman ang another negative report. At alam niyo po ang report ng isang nag-report sa kanya, kasalukuyang ang inyo po mga anak ay nag-iinuman. Grabe po pala yung mga anak po ni Job. Mahilig silang magparty at sila po ay nagiinuman. Bigla daw pong may dumating na malakas na ipu-ipo at yung pong bahay ay nawasak. Nadaganan yung kanyang mga anak, patay lahat. Dito natin makikita, mga kapatid, na si Job, sa loob lamang ng isang araw, sunod-sunod yung problema na dumating sa kanyang buhay. Pero si Job ay hindi nag-give up sa time na yon. Papaano hinarap ni Job yung matinding mga pagsubok sa kanyang buhay? Bagamat kung titingnan natin, hindi niya deserve yun. Dahil si Job laging nagpupuri sa Diyos, lagi siyang sumasamba sa Diyos araw-araw. Sabi po ng Job, chapter 1, verse 5, maaga pa lamang siya, nagdi-devotion na, nagwo-worship na, at siya po ay laging nag-aalay ng handog sa Diyos. Bakit niya naranasan ang ganyang mga bagay? Bakit ipinahintulot ito ng Diyos? At papaano niya hinarap ang mga bagay na ito?
Meron po tatlong mahalagang bagay na makikita po tayo na ginawa po ni Job nung pong siya'y nasa gitna ng problema. Bago po si Job nakaranas ng matinding pagpapala, bago po si Job nakaranas ng matinding breakthrough, bago po si Job nakaranas ng promotion, bago po si Job nakaranas ng matinding buhos ng pagpapala, meron pong tatlong mahalagang bagay na ginawa si Job habang siya ay naandoon sa kanyang problema, habang siya po ay dumadaan sa problema. Ang unang bagay po na nakita ko po na ginawa po ni Job ay nagpuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok. He praised God in the midst of his trial. So kapag ka po tayo ay may pagsubok, kapag ka po tayo ay may problema, pagka po tayo may mga pinagdadaan ng mga hirap, paano po tayo nagre-react? Sinisisi po ba natin ang Diyos? Sinisisi po ba natin ang ibang tao? Sinisisi ba natin ang ating mga kaibigan? O tayo ay nagrereklamo sa Diyos na, Lord, bakit ako pa? Mabait naman akong tao. Ang dami namang masasama dyan. Bakit ako pang nakakaranas ng ganito? Panginoon, Lord, unfair ka. Bakit hindi pa yung ibang mga masasama? Ako naman ay matulungin. Ako naman ay nagbibigay. Ako naman ay lagi nagwo-worship. Pero, mga kapatid, instead na si Job ay magreklamo, instead na si Job ay sisihin niya ang Diyos o sisihin niya ang ibang tao dahil sa nangyayari sa kanyang buhay na hindi maganda, ano po ang sabi po ng Job chapter 1, verse 20 hanggang 22, tumindig si Job. In the middle of his difficulties, trials, and circumstances, Job stood up. Ganon din kayo na mga nanonood dito na kinakailangan nating tumindig, kinakailangan nating tumayo at magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok na ating nararanasan. Ano ang ginawa ni Job, mga kapatid? Siya po ay nagpuri sa gitna ng kanyang pagsubok. Siya po ay nagpuri sa Diyos. Job praised his God in the midst of his trials, in the midst of his problems, in the midst of difficulties. Ang sabi po doon, tumayo si Job. Sabi ng Job chapter 1 verse 20 and 22, tumayo si Job at pinunit niya ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, at pinuri niya ang Diyos. Pinuri niya ang Panginoon. Ang sabi niya, hubad akong nanggaling sa aking ina, hubad din akong babalik sa alabo. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang Diyos. Bakit nagawa ni Job na magpuri sa Diyos sa gitna ng problema, sa kabila ng mga nangyaring yun sa kanya? Mga kapatid, kapag ka po tayo ay nakaranas ng ganong mga problema, ay napakahirap magpuri sa Diyos. Napakahirap sumamba sa Panginoon. Minsan marami po, Pastor, excuse muna ako sa worship o sa pagpipraising. Hindi muna ako dadalo kasi ang dami kong problema. Saka na muna pagka naayos na. Kadalasan, ganun po tayong humarap sa problema. Laylo muna ako sa gawain, Pastor, hindi muna ako kakanta o hindi muna ako tutugtog o hindi muna ako dadalo kasi ang dami-dami kong problema. Pero alam nyo po mga kapatid, hindi po ganun si Job. Ang mga tao po na nagtataglay ng Spirit of Job, in the midst of their problem, in the midst of their troubles and trial, siya po'y tumitindig, nagpupuri sa Diyos, sinasamba ang Diyos. At ang sabi po ng Biblia, hindi nagkasala sa Panginoon si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Bakit niya nagawa yon? Dahil si Job po, mga kapatid, ay tanggap niya sa kanyang sarili na siya ay dumating dito sa mundo na wala siyang pag-aari. Tanggap ni Job na nung siya isilang dito sa mundo, wala siyang dala. Kaya sabi niya, hubad akong dumating dito sa mundo, hubad din akong aalis. Ako'y dumating na walang dala, aalis din akong walang dala. Dito natin makikita na tanggap ni Job na nung siya'y dumating ay wala siyang pag-aari. Pangalawa, mapapansin po natin bakit napuri ni Job si God sa panahon ng matinding problema ay tinanggap po ni Job na lahat ng bagay na meron siya ay sa Diyos galing. Hindi sa sarili niyang effort. Hindi niya sa sariling galing. Hindi sa kanyang sariling pagsisikap. Dahil sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. In-acknowledge ni Job na lahat ng bagay na meron siya, ito ay galing sa Panginoon. Hindi dahil sa kanyang lakas o hindi dahil sa kanyang kahusayan. Kaya, natanggap ni Job ng maluwag sa kanyang puso yung nangyari sa kanya. At instead na sisihin niya ang Diyos,
nagpuri pa siya sa Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. We must be very careful kapag ka po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Sapagkat tayo minamarkahan ng Panginoon. Kung ano yung lalabas sa ating salita. Ano ang mga wika na lalabas sa ating bibig. Ito po ba ay mga paglait sa Diyos o pagsisisi sa Diyos na, Lord, bakit ganito? O you will blame other people dahil kasi sa kanila kaya ako nagkaganito, o dahil ng aking kapitbahay, o dahil sila kasi kaya ako nagkaganito. Pero ang ginawa po ni Job, wala siyang sinising ibang tao. Hindi rin niya sinisi ang Diyos. Ang sabi po ng Job chapter 1 verse 20 and 22, siya po ay nagpuri na lang sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, dito natin makikita na yung po palang pagpupuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok ay isang malakas na sampal sa mukha ng kaaway. Ang pagpupuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok ay isang malakas na sampal sa mukha ni Satanas. Bakit po? Dahil yung conversation ni Satan at saka ni God, ang sabi po ni God, walang katulad si Job. Siya ay mabuting tao, may takot sa akin, gumagawa ng mabuti, hindi gumagawa ng masama. Anong sabi ni Satanas? Kaya ka lang naman pinupuri niyan dahil siya ay pinapayaman mo, iniingatan mo ang kanyang pamilya, subukin mong alisin lahat pag hindi kanyang sumpain. Yun ang akala ni Satanas. Kaya nagpupuri sa Diyos si Job ay dahil sa mga blessing, sa mga material things. Pero nagkamali si Satanas ng akala. Pinuri ni Job si God kahit siya ay nasa gitna ng matinding pagsubok, kahit siya ay nasa gitna ng matinding problema. Mga kapatid, kapag tayo ay nagpupuri sa gitna ng pandemic, tayo ay umaawit sa Diyos, pinaparangalan natin ang Diyos, kapatid, ito po ay nagiging isang malakas na sampal sa mukha ng kaaway. Akala ni Satanas, pag nagpadala na siya ng problema sa atin, pag nagpadala ng mga iba't ibang mga pagsubok, tayo po ay sisisihin na natin si God at susumpain na natin si God. Pero kapag ka po tayo may pagsubok, pinuri natin si God, inawitan natin si God, at dinakila natin ang Diyos, kapatid, ito'y isang nagiging malakas na sampal sa mukha ng kaaway. Ipinapahiya natin si Satanas, ipinapahiya natin ang demonyo kapag tayo po ay nagpupuri sa gitna ng dilubyo. Kapag tayo ay nagpupuri sa gitna ng pagsubok, ipinapahiya natin si Satanas at nag-glorify si Lord. Kaya dito mga kapatid, nabigyan ng karangalan ang Diyos nung pong si Job ay magpuri sa gitna ng mga pagsubok. Nanalo si God laban sa kaaway. Hindi napahiya ang Diyos kay Satanas sapagkat si Job ay nagpuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Kapag tayo mga kapatid, nagiging negative yung ating confession, kapag ka po tayo dumadaan sa mga problema at pagsubok, ang Diyos po ay napapahiya kay Satanas. Pero kapag ka po tayo ay nagpupuri sa Diyos sa gitna ng pagsubok, napapahiya si Satanas at ang Diyos ay ating napaparangalan. Ang pangalawa pong bagay na makikita po natin na ginawa po ni Job noong pong siya nasa gitna ng pagsubok ay si Job po nanatili sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Job remained in the presence of God in the midst of his trial. So isang araw, doon po sa chapter 2, bumalik uli sa langit at kinumusta uli ni God. O ano, kumusta na? Satanas, nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Sabi ni Satanas ay, yes Lord. O, pinasubok ko na siya si Job na walang kadahi-dahilan. Pero kagaya ng sinabi ko, siya ay mabuting tao, hindi gumagawa ng masama, siya ay matuwid, higit sa lahat ay may takot sa akin. Ano po ang sabi ni Satanas? Sabi ni Satanas, lahat ng bagay ay gagawin ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan pag hindi ka niya sumpain. Ano po ang sabi ni God? Sige, gawin mo. Pero isang bagay lamang hindi mo pwedeng gawin. Huwag mo siyang papatayin. Dito, mga kapatid, mapapansin natin na ang lahat ng bagay ay kontrol ng Panginoon. Kahit pa po si Satanas ay pahintulutan
ng Diyos na tayo ay subukin at padalahan ng mga sufferings. Pero kay Lord pa rin po ang pagpapasya. Katulad po ng nangyari po kay Job. Ang pasya ng Diyos, hindi siya papatayin ni Satanas. Ganon din mga kapatid. Kapag may plano pa ang Diyos sa buhay mo, kapag may plano pa si God sa buhay mo at gagamitin ka pa ng Panginoon na maging blessing in the future, si Satanas ay hindi kanya kayang patayin. Nothing shall by any means hurt you. Kahit dumaan ka sa pagsubok, makakasurvive ka. Kahit dumaan ka sa kahirapan, makakasurvive ka. Basta ikaw ay manatiling tapat sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, si Job po ay nanatiling tapat sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. At pag alis po ni Satanas, si Job po ay nagkaroon po ng mga sugat-sugat sa katawan. Mula ulo hanggang talampakan. Ikinuwarantine niya yung kanyang sarili. Nag-self-quarantine. Siya po ay umupo sa tabi ng basurahan at yung pong kanyang katawan ay kinamot niya ng basag na palayo. Dahil sa sobrang kati nung kanya pong mga sugat sa katawan. At alam niyo po, sabi ng Job, chapter 2, verse 9 and 10, pati po si Mrs. Job ay ginamit pa po ni Satanas para i-persecute si Job. Ang sabi po niya, hanggang kailan ka pa magiging matuwid, Job? Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Dito natin makikita na yung po palang si Mrs. Job ay hindi 100% nananampalataya sa Diyos. Kaya ang pagsubok, mga kapatid, inaalaw ito ng Diyos na dumating sa atin para siyasatin ng Diyos kung tayo ba ay 100% na nananampalataya sa Kanya talaga o hindi. Kung paano po na yung pong infrared thermometer ay ginagamit para masuri kung may lagnat ang isang tao o wala. Kung paano po na ang microscope ay ginagamit para makita yung pong mga maliliit na mga microorganism. Ganon din mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang pagsubok para suriin kung talagang tayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya. So dito, natin makikita mga kapatid, na maging yung asawa po ni Job ay wala po siyang pananampalataya sa Diyos. Yan sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo. Ibig sabihin, hindi talaga nananampalataya yung asawa ni Job sa Panginoon. Kasi sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Pero ano po ang sabi ni Job? Sa Job chapter 2 verse 10. Bakit? Kasaganaan lamang ba ang gusto mo sa Panginoon at hindi pati ang paghihirap? So yung po ay naging isang sampal na naman sa mukha ni Satanas, yung pong sinabi ni Job. Bakit? Ang gusto mo lang ba sa Panginoon ay kasaganaan at hindi paghihirap? Ang sabi po ng verse 10, at hindi nagkasala si Job maging sa kanyang salita. Kapag ka po pala tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, matinding problema, we must be very, very careful sa mga words na atin pong binibigkas, sa mga words na atin pong inaater. Dito natin makikita na si Job po, siya po ay naging careful sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nung panahong siya ay nasa gitna ng pagsubok, si Job po ay naging maingat sa bawat mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, tayo ay gagantimpalaan o parurusahan, depende sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Dito natin makikita na si Job ay nanatili sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Anong ginawa po ni Job? Una, he praised God in the midst of trials. Pangalawa po, he remained in God in the midst of trial. Kaya sabi, bakit? Sabi ng Job chapter 2, verse 10, bakit? Kasaganaan lang ba ang gusto mo sa Diyos at ayaw mo ng pagsubok? Ayaw mo ng kagipitan? So dito natin makikita mga kapatid na nanatili si Job sa Panginoon kahit po sa panahon ng kagipitan. Hindi siya umalis sa presensya ng Diyos. Maraming tao kapag ka po nakakaranas sa mga pagsubok, kagipitan, problema, sila po ay nanlalamig. Sila po ay tumatalikod. Sila po ay nagbabackslide. At iniiwanan na nila ang kanilang faith. Pero si Job, mga kapatid, ay nanatili lang siya sa Diyos.
hindi siya tumalikod. At kumapit pa rin siya. Kaya naman, mapapansin natin na si Job ay deserve na tumanggap ng pagpapala. Ang sabi nga po ng James chapter 1 verse 12, mapalad yung mga nagiging tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat kapag katapos nilang subukin, sila ay tatanggap ng pagpapala buhat sa Panginoon. Yun daw pong mga taong nagiging tapat sa panahon ng pagsubok ay makaka-receive ng reward pagkatapos po nilang subukin. Si Job, nung may pagsubok, hindi siya nag-utter ng mga negative words. Siya'y nanatili sa Diyos. At ang pangatlo, mga kapatid, na makikita natin na ginawa po ni Job nung pong siya'y nasa gitna ng matinding pagsubok, nanalangin sa gitna ng pagsubok. Job prayed in the midst of his trial. So ano po yung una? Job praised his God in the midst of trial. Pangalawa, Job remained in God in the midst of his trial. Pangatlo po, Job prayed to God in the midst of his trial. Sabi po sa Bible, doon po sa Job chapter 42, verse 5 hanggang 6. Dati, nakilala kita sa balita lang. Nag-pray po si Job sa Panginoon. Dati, nakilala kita sa balita lang. Pero ngayon, ikaw ay nakita ko at aking napagmasdan. Lalong lumalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Lalong lumalim yung relationship ni Job sa Panginoon nung pong siya ay dumaan sa pagsubok. Tatanungin ko po kayo, kapag ka po ba dumadaan kayo sa pagsubok, lalong lumalalim ang inyong relationship kay God o lumalamig ang inyong relasyon sa Kanya? Kayo po ba ay lumalalim ang pananampalataya sa Diyos o bumababaw ang pananampalataya sa Diyos? Noong pong si Job ay dumaan sa mga matitinding pagsubok, lalong lumalim yung kanyang relasyon. Lalo niyang nakilala ang Diyos. Bakit po? Sapagkat si Job po namatayan na mahal sa buhay, nawalan ng mga ari-arian, namatayan po ng mga anak, namatayan ng mga tauhan, at nagkaroon pa ng mga sakit. Pero dito natin makikita na napakabuti ng Diyos. The Lord never forsake him in the midst of his difficult situation. Hindi po iniwanan ng Diyos si Job. Kaya totoo sabi ng Biblia, He will never leave us, nor forsake us. Kaya po si Job, nung nasa gitna po ng pagsubok, ang ginawa niya, siya po ay nag-pray. Lord, dati noon, nakilala kita sa balita lang. Pero ngayon, ay nakita na kita ng mukhaan. At alam niyo po ang ginawa ni Job? Siya po ay nagsisi sa Panginoon. Kaya naman ako ay nagsisisi, sabi ng verse 6. Ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. So dito natin makikita na si Job po ay lalo siyang naging humble. Ito yung ginawa ng pagsubok sa kanya. Siya po ay naging genuine believer. Pangalawa po, siya po ay naging matatag sa gitna ng pagsubok. At ang pangatlo po, lalo niyang nakilala si Lord nung pong siya'y dumaan sa pagsubok. Sabi ng Job chapter 42 verse 5, lalo niyang nakilala ang Panginoon ng personal. At lalo siyang naging humble. Sabi po ng Bible sa verse 6 ng Job chapter 42, kaya ako ay nagsisisi at ang aking sarili ay tinatakwil. Kung tutuusin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, si Job ay matuwid, si Job ay mabait, walang inaargabyanong tao, may takot sa Diyos. Hindi niya na kailangan magsisi dahil wala siyang kasalanan eh. Wala naman siyang pinatay, wala naman siyang dinayang tao, wala naman siyang nilokong tao. Bakit siya magsisisi? Pero alam niyo po mga kapatid, nagsisi pa rin siya. At yun po ay act of humility. Kaya mga kapatid, kahit pa po tayo ay mabait na tao, yung ating kabaitan mga kapatid, ay isang maruming basahan lamang sa harapan po ng ating Diyos. At hindi lamang po si Job nagrepent, kundi si Job po sa kabila po ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kanyang nararanasan, niyang manalangin para sa ibang tao. Napakahirap po mga kapatid na mag-pray sa ibang tao kung tayo po mismo may dinadaan ng dilubyo. Sabi po ng Biblia, Job, chapter 42 verse 10, ipinag-pray pa niya ang kanyang mga kaibigan.
Mga kapatid, sa panahon pala na tayo may problema, nagagawa pa rin nating mag-pray sa iba. Right after na magawa natin yon, may blessing na darating sa ating buhay. Pagkatapos ng problema na pinagdadaanan ninyo, mayroong blessing na darating sa inyo. Ano po ang nangyari? Right after ng mga problema at mga pagsubok, kahirapang naranasan po ni Job, ano po ang nangyari? Hindi po natapos sa problema ang kanyang buhay. Hindi po nagwakas sa kahirapan ng kanyang buhay. Napaka-saya ng ending ng buhay ni Job. Gusto din po ba ninyong maging happy ending ang inyong buhay? Dapat po tayo ay maging tapat sa panahon ng pagsubok. Instead na sisihin ng Diyos, magpuri sa Diyos. Instead na tumalikod sa Diyos, manatili sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Instead na manlamig sa Diyos, mag-pray sa Panginoon. So si Job po, ano ang ginawa niya? Una, nagpuri sa Diyos. Pangalawa, nanatili sa Diyos. Pangatlo, nag-pray sa Diyos. At ano ang nangyari pagkatapos ng pagsubok na yon na dumating sa kanyang buhay? Sinasabi ko po sa nanonood ngayon, may katapusan ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo. Sabihin po ninyo sa sarili ninyo, kung kayo ay may mga difficulties, kahirapan, lagi po kayong hirap na hirap, sabihin po ninyo sa sarili ninyo, may katapusan ang lahat ng problema na pinagdadaanan ko ngayon. May katapusan ang pandemic na ito. May katapusan ang quarantine na ito. May katapusan ang lockdown. Ano ang mangyayari pagkatapos nating makaranas ng pagsubok at pagkatapos nating maipakita kung sino tayo sa harapan ng Diyos at pagkatapos nating ma-demonstrate kung ano tayo sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, hindi ka papadaanin ng Diyos sa matinding pagsubok at matinding problema ng walang dahilan. At hindi ka rin papadaanin ng Diyos sa mga pagsubok at problema na nanatili kang tapat na hindi ka makakaranas ng reward. He is the rewarder of our faith. Ano po ba ang nangyari kay Job? Sabi po ng Job chapter 42 verse 10. At ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ng Diyos sa dati. Ni-restore ng Diyos ang buhay ni Job. At ang sabi po ng Biblia, dinoble pa niya yung lahat ng nawala sa kanya. Ngayon mga kapatid, idinideklara ko kung kayo po ay nawalan, kung kayo po ay naghirap o nakaranas po kayo na kayo po ay na-down, kayo po ay nanghina, I declare God will restore you. God will bring you into the place that He has prepared for you. You will receive a double blessing from the Lord. Double blessing. Bakit double blessing? Sapagkat 2 beses din po siyang sinubok at 2 beses siyang nagtagumpay. Kaya din naman dinoble ng Panginoon yung lahat ng reward na ibinigay sa kanya ng Panginoon. The Lord will reward your faith. Hindi po pwedeng ikaw ay nagpuri sa gitna ng pagsubok, nanatili sa Diyos, nanalangin sa Diyos sa gitna ng pagsubok, na hindi ka pagpapalain ng Diyos. Lahat ng mga tao na nanatiling tapat sa gitna ng pagsubok ay makaka-receive ng reward. Hindi lamang dito sa lupa, maging din po doon sa langit. Mga kapatid, yung pong purihin ang Diyos sa gitna ng ikaw ay mayroong kasaganahan is different from praising God in the midst of poverty and difficulties. Mas malaki po ang gantimpala na tatamuhin mo mula sa Diyos kung ikaw ay nakapagpuri sa Diyos sa gitna ng iyong matinding problema o matinding pagsubok o matinding kawalan. At dito po natin makikita na si Job, sabi po ng Job chapter 42 verse 10, dinoble ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa kanya. Ibinalik ng Diyos ng doble. Idinideklara ko, lahat ng nawala sa inyo, ibabalik sa inyo ng doble-doble pagpapala. Ang lahat ng nawala, ibabalik sa inyo ng Diyos ng doble. Bakit? Sapagkat kung nagawa mong purihin ang Diyos sa gitna ng pagsubok, kung nagawa mong manatili sa Diyos, hindi ka nag-backslide, nagpatuloy ka pa rin. At instead naman lamig ka, nag-pray ka pa sa Panginoon, lalo kang uminit. Mga kapatid, you deserve to receive a double blessing from God. Yung mga hindi nagbabackslide, yung mga hindi nanlalamig sa gitna ng pagsubok, yung mga hindi tumatalikod, yung mga hindi nagrereklamo, yung mga hindi naninisi kapag may problema dumarating, hindi naninisi ng gobyerno, ng kapitbahay, ng ibang tao, humanda ka, you will receive a double from God. Si Job po, mga kapatid, ay tumanggap ng doble
sapagkat nakita ng Diyos na siya'y karapat-dapat na tumanggap ng doble. Gusto mo bang maka-receive din ng doble, kagaya ni Job? Huwag mo lang sabihin, Lord, kiniklaim ko po yung blessing ng Job chapter 42 verse 10. I receive the blessing of Job chapter 42 verse 10. Pero kapatid, bago dumating kay Job yung Job chapter 42 verse 10, siya muna po'y nanatiling tapat sa Diyos. Nung may problema, nagpuri. Nung may problema, nanatili, hindi nag-backslide. Kaya dapat, kahit may problema, magpatuloy ka sa Panginoon. Kahit walang-wala ka, nasa kagipitan, dumalo ka sa church para makapagpuri sa Diyos. Manalangin ka pa rin kahit meron kang sakit. Kaya minsan, pagka mayroon tayong sakit, parang hindi na tayo nananalangin, ayaw na nating mag-pray sa iba. Pero si Job, nagawa pa rin niyang mag-pray. Kaya naman, mga kapatid, karapat-dapat na si Job ay tumanggap ng dobleng pagpapala. Karapat-dapat na ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa Kanya. At sinasabi ko po sa inyo, kasunod na kayo. At ano pa po ang nangyari? Hindi natapos doon. Hindi natapos doon sa Job chapter 42 verse 10 na binalik ng Diyos ang lahat ng kanyang kabuhayan at dinoble pa. Ano pa ang kasunod? The Lord used other people to bless Him. Kita ninyo, yung pong mga tao ay pumunta sa Kanya at binigyan po siya ng mga ginto. Binigyan po siya ng mga alahas at saka mga singsing na ginto. Kita po ninyo mga kapatid, kapag ikaw pala ay nagtanim sa iyong kapwa ng kabutihan, darating ang time, aani ka ng kabutihan sa panahon ng iyong kahirapan. Kaya dito, natin makikita sa panahon na tayo po ay nasa magandang katayuan, magtanim tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At si Job po ay umani dahil siya po ay nagtanim ng kabutihan. At ano pa? Ang sabi ng Biblia, pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. At ano pa po ang sabi? Binigyan siya ng Diyos ng mga anak. At si Job po, mga kapatid, ang kanya pong balat ay kuminis na kagaya po ng balat po ng sanggol. At humaba pa daw po ang kanyang buhay. At ang kanya daw pong mga anak ay naging mga pang Miss Universe. Kagaganda at naging kagagwapo. Pinalitan ng Diyos yung lahat ng nawala sa kanyang mga kamelyo. Dinoble pa ng Panginoon. At lalo pa siyang yumaman. Mayaman na siya noon, pero lalo pa siyang pinayaman ng Diyos. Kaya, ito po ang iiwanan ko sa inyo mga kapatid. Lalo na kung yung pong may mga asawa dito at dumadaan kayo sa pagsubok, please, sa panahon ng pagsubok, dapat kapit kamay, doon tayo mag-pray. Kung si Mrs. Job, nung panahon ng pagsubok, ay hiniwalayan niya si Job at humanap ng iba, lugi si Mrs. Job. Bakit? Dahil pagkatapos po ng pagsubok, si Job po ay nakaranas ng grabing blessing. Buti na lang si Mrs. Job, kahit hindi siya talaga tunay na nanampalataya, hindi pa rin siya humiwalay. Hindi nagpaanal o hindi nag-file ng divorce kay Job. Kung nagkataon na miss niya yung blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos na dobleng pagpapala. Kaya mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, sinusuri ng Panginoon yung relasyon din ng mag-asawa. Relasyon ng mga anak. Pupurihin mo pa rin ba ang Diyos sa gitna ng pagsubok? O itataas mo pa rin ba siya? O sisisihin mo siya sa nangyari sa iyo? Kapatid, nasa sa atin po kung paano natin haharapin yung ating sitwasyon na pinagdadaanan sa buhay. Kaya bilang pangwakas, anuman po ang pinagdadaanan ninyong problema o pagsubok, hindi po yan panghabang panahon. Yan po ay matatapos din. At ito po ang magandang balita. There is a great blessing right after your problem. So, tayo po ay manalangin at hilingin po natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas sa panahon ng pagsubok. Hilingin natin sa Diyos na pagkatapos ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan ito, may bagong umaga na darating sa ating buhay. May roong liwanag na darating sa buhay natin. Hindi habang panahon tayo ay naka-lockdown sa ating mga tahanan. Hindi habang panahon tayo ay nasa kagipitan. Hindi habang panahon tayo dumadaan sa kahirapan. Pansamantala lamang ito. Mahalaga kapag tayo dumadaan sa pagsubok, maging tapat tayo sa Diyos. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Magpakalalim lalo tayo sa Kanya. Lalo tayong magpaapoy sa Kanyang presensya. At pagkatapos noon, humanda ka sa pagpapala na ipagkakaloob ng Panginoon.
Hindi mo kayang bilangin ang mga sunod-sunod na pagpapala na darating sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you so much sapagkat binigyan mo kami ng idea paano kami haharap, tatayo, titindig sa gitna ng pagsubok kapag ito'y dumating sa aming buhay. Lord, hayaan mo pong kami maging tapat hanggang wakas at mapagtagumpayin namin ang mga problemang dumarating sa aming buhay. Ano man pong dumating na mga sakuna o dilubyo o kahirapan sa mundong ito, tulungan niyo po na maging tapat kami sa iyo. Hindi kami tumalikod, hindi kami mag-give up sa aming pananampalataya, bagkus lalo kaming magpakalalim, bagkus lalo kaming tumatag at tumibay. Lord, turuan niyo po kami na lalong magpuri sa gitna ng mga pagsubok at mga problema. Hinihiling po namin, samahan niyo po kami. Kung paano mong sinamahan si Job nung siya ay nasa gitna ng pagsubok, ganun din kami. Sasamahan mo kami at hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. At pagkatapos ng problemang ito, Panginoon, mayroong malaking pagpapalang naghihintay sa bawat isa sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak. At naniniwala kami, Panginoon, mayroong malaking pagpapala na nakaabang sa lahat ng taong nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name,